Hi, I am Arvin and I am a stock trader trading the Philippine stock market. I trade using technical analysis. So tara, in this video, pag-usapan naman natin sina ICT, Globe Telecom, and Costco Capital. Bago tayo mag-umpisa with our technical analysis, recap muna tayo ng Philippine Stock Exchange Index. As expected, sakto yung closing ni PSEI at 6,400. Gaya ng sabi ko sa recent analysis natin, good green candle close sa chart natin pero gusto muna natin i-break ni PSEI itong level na 'to. So, we could plot our next resistance natin dito sa high ng candle na 'to. Ito yung susunod na resistance natin 'pag na-break ni PSEI itong level na 'to to 6,400. Around next resistance natin is the 6,600 price level. For now, I could classify the market na nasa short-term bullish direction. So, I would consider the market to be strong 'pag yung 20-day MA natin nag-switch na siya above our 50-day MA. So, hangga't hindi pa 'to nagsi-switch, short-term bullish pa rin tayo. Pero once na mag-switch yung moving average lines natin, we could consider na strong bullish na yung index natin. For our support dito sa previous candle natin, I would still consider na next support natin is the 50-day MA line, which is around the 6,100 price level. So, tignan natin if mag-materialize ba itong technical analysis natin sa market or sa Philippine Stock Exchange Index natin sa mga darating na araw. If magkaroon ba ng breakout dito and abutin niya 'to 6,600 or 'yun bumaba muna siya, bumalik siya dito sa 6,100. So, proceed naman tayo sa mga stocks natin for this video or for this technical analysis video natin. Una sa list natin is ICT, International Container Terminal Services. Still, outlier stock ng Philippine stock market. Very strong bullish yung direction niya. Psychologically yan, nagre-resist siya dito sa 1,000 price level. For ICT, nagkaroon siya ng recent correction dito sa dalawang candle na 'to. Pero still, nakabalik pa rin din siya above and almost the 1,000 price level. Bale yung 1,000 price level natin, ito yung psychological resistance for ICT. So, we may expect na magkaroon muna siya ng consolidation dito, mag-ipon muna siya ng lakas niya dito sa below the 1,000 price level before niya i-attempt na i-break out niya yung 1,000 price. As long as ICT stay above our 20-day MA, it simply means na intact pa rin yung bullish bias natin. Then we may consider the 20-day MA as our initial support for ICT naman. Ayan. Ito rin yung possible na cut point natin. So we could follow trend yung ICT. 'Pag bumaba na siya sa 20-day MA, pwede na natin siya ma-consider na tapos na yung trend niya. So tingnan natin hanggang saan naabot si ICT. Sunod naman natin si Globe Telecom. And for Globe Telecom naman, weekly chart natin shows bullish trended kasi above siya sa 20-day MA natin, yung mga candles niya, and nagkaroon din ng alignment yung 20-day MA niya sa 50-day MA. Ito yung alignment na gusto natin makita para ma-consider na natin na may strong bullish direction si stock na tinitingnan natin. Then ang kinaganda rin kay Globe is nagkaroon siya ng good recovery from this recent candle, yan. Nagkaroon 'to ng correction on this candle, then nakabawi naman siya, closing with a green candle. So we can set our resistance at around dito sa taas nito, mga around 1,900. Yan, malapit dito. Siguro yan, mga 1,892 or almost 1,900
price level. So, puwede tayong makakita ng consolidation dito banda. Otherwise 'yun, if malakas siya puwede na niyang i-breakout yung price level na 'to. Then for our immediate resistance once na ma-breakout niya 'tong 1,900 puwede magkaroon muna ng resistance banda dito sa 1,964 or possible hanggang dito pa sa 2,000 'yan, 2,000 kasi dito meron tayong makikita na nagkaroon 'to ng resistance dito, strong resistance area. So, possible dito siya price level magkakaroon ng resistance 'pag umabot siya banda dito. And also yung 2,000 kasi puwede na natin ma-consider as a psychological price level, potentially na magkaroon dito ng consolidation or correction 'pag umabot siya dito sa 2,000 price level. Then for our immediate support and same as before then, we will consider the 20-day MA as our support. 'Pag bumaba pa siya sa 20-day MA, we can say that the stock or trade idea is tapos na or hindi na materialize yung trade idea 'pag bumaba pa siya sa 20-day MA. So, let us see if mag-materialize ba yung pagiging bullish ni Globe Telecom or makita natin siya bumaba hanggang dito sa immediate support natin sa 20-day MA. Last natin in this video is Costco Capital. Costco for Capital, isa rin 'to sa mga malalakas na stock na nakita natin in this market. Breakout stock 'to, kung makita natin dito, 'yan may mga breakout siya dito. And kung titignan natin yung left side ni Costco, 'yan makita natin na na-breakout na niya 'tong price area na 'to, around the 8.62 dito sa last candle niya dito, 'yan na-breakout na niya 'tong 8.62. So, possible next resistance natin would be this area kasi ito yung merong mga, double top actually 'yan mga top resistance niya. Major resistance 'to niyan bale 'tong 9.26. So, puwede siyang umabot dito sa 9.26 then magkaroon lang siya ng consolidation. Pero if malakas naman si Costco, puwede tayong makakita ng continuation nung trend niya. Especially here sa Costco meron tayong upcoming dividend dito, this August. So, puwede tayong makakita ng pagbaba nung price 'pag around August. So, we could expect na puwedeng bumaba yung stock 'pag around the X X date nung dividend niya. Then for the immediate support, I would consider yung price breakout niya. So, dito itong 8.20 itong breakout niya dito initially, ito yung iko-consider ko na support for Costco Capital. 'Pag bumaba pa siya dito, meaning yung bias natin for the Costco Capital, is, hindi na siya, nag-materialize yung trade idea 'pag bumaba pa siya sa dito sa breakout level na 'to. 'Pag bumalik siya ulit or mabasag niya 'tong, immediate support niya. So, 'yan muna yung mga key levels na kailangan natin tignan for Costco Capital. So, bago naman natin tapusin yung video, pag-usapan naman natin ano nga ba yung mga dahilan bakit tumataas ang market. So, bakit nga ba tumataas ang stock market? Dahil ba maraming bumibili? So, ang sagot natin diyan is yes. Pero may mga dahilan bakit maraming bumibili na buyers sa stock market. 'Pag maganda yung some of the reasons is maganda yung earnings ng mga companies, mababa yung interest rates, positive yung mga economic news o tumataas din yung confidence ng mga investors. So, maraming gustong bumili ng stocks. And kapag mas mataas ang demand kaysa sa supply, umaakit yung presyo ng mga stocks at dahil sa PSEI ay binubuo ng mga malalaking companies kapag karamihan sa kanila ay tumataas, tumataas din yung buong market. Pero tandaan, walang market na laging pataas
Kaya laging gumamit ng tamang analysis at 'wag lang sumabay sa hype bago mag-invest o mag-trade. Oo. So, hanggang dito na muna yung video natin. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe, and share the video. See you sa susunod na video.